Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay ating pag-uusapan at panunuorin itong naging sagot ni Miss Vietnam dito sa naging tanong ng isa sa mga judges. Kasi ngayon ay kumbinsido na ako na talagang sinadya at talagang pinagkaisahan itong ating pambato na si Ate Sam Manalo. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. So kahapon ay napag-usapan natin itong pagkatalo ni Miss Ate Sam Manalo dito sa kakatapos lang na Miss Cosmo International na kung saan kinurunahan nga itong si Miss Indonesia. But ngayon is ating pag-uusapan itong isa sa mga judges, si Nguyen, na kung saan is nag-random check ako kasi hindi ko nga tinapos at pinanood yung whole video nung nalaman ko na hindi pumasok itong ating pambato na si Ate Sam Manalo. Pero mga kapolitika ngayon ay kumbinsido na ako talagang nagluto-luto itong Miss Cosmo at sinadyang ipasok itong kailang pambato na si Miss Vietnam kahit hindi siya deserve dito sa kanyang spot sa Final 5. Okay, at talagang nilaglag itong si Ate Sam Manalo kasi alam naman natin na magaling at maganda rin maybe ang maging sagot ni Ate Sam Manalo dito sa top 5, pero pinilit nilang ipasok itong si Miss Vietnam dito sa Final 5 at ating panonoorin yung video ng kanyang sagot. Xin chào ạ. I wish you all the best and having a excellent answer. Here's your question. Should someone be successful in order to be impactful? That's your question. And now, 60 seconds starts now. Hello. Hello. Can I have... Excuse me? But we don't have the... Bạn nghĩ rằng một người thành công thì mới tạo nên được sự ảnh hưởng hay không? 60 seconds starts now. I will answer this question by English. With me, a successful can give the impactful beauty and everything like to everybody because they have to work hard. They too do believe in what they want and what they want to do. So when they success, that means they have to do work hard and they do believe in their self, and that's the reason why they can give the inspire to another. And I believe that me, if I was Miss Cosmo 2024, I can work hard, I can act, not just talk, and I can do everything that I believe in myself, and I want to work more for charity, for community, and I am Vietnamese. Thank you. Thank you, Vietnam! So atin palang napag-alaman na apat sa mga judges dito mga kapolitika ay puro Vietnamese. So talagang pinilit nito mga Vietnamese judges na ipasok yung kailang pambato dito sa Final 5 kahit hindi naman ganun kagaling itong kanyang communication skill. Okay, kasi pag ipinasok itong si Atisa talagang masasagot niya ng maganda yung mga tanong. Okay, so itong dalawa sa mga judges dito ay yung Miss Universe Vietnam 2021 na kabatch ni Luigi Gomez at yung kabatch rin dati ni Catriona Gray, okay, nung Miss Universe 2018. So ito po yung naging setup ng panel of judges. So even nga yung mga mga kapolitika, yung mga Vietnamese ay talagang nadismaya
at hindi sila satisfied dito sa pagkasali ng kailang pambato even though sila ay mga Vietnamese. So factor po yun na alam nila na meron talagang pagluluto-luto at cooking show dito na naganap sa Miss Cosmo. So ngayon ay talagang bumaba yung mga followers ng Miss Cosmo doon sa Facebook, talagang binoykot ng mga Pinoy. At sana naman ay madala na tayo dito sa mga nangyayari kasi dito sa Miss Grand, dito sa Miss Universe at ngayon naman sa Miss Cosmo ay pinagkakitaan yung ating mga kandidata at yung ating mga kahinaan. Sana ay madala na tayo dito na wag na tayong gumastos ng milyon-milyon dito. Tama na yung moral support para sa akin dito sa ating mga kandidata kasi wala tayong kadaladala kung talagang malakas yung hatak ng ating kandidata ay sinusuportahan natin na naglalabas tayo financially. So hindi po dapat ganoon kasi hindi naman yun ang maging basis na tayo ay mananalo talaga. Okay, yung magdedepende pa rin yun kung number one is yung performance mo at yung pangalawa ay talagang sa mata ng mga judges. Kung meron silang pinapaboran na kandidata na talagang ilaglag ka ay talagang yun ang gagawin nila. Okay, so sana naman ay maging lesson learned na ito sa mga Pinoy na wag na tayong mag-expect ng malaki dito sa mga international beauty pageant. Itulong na lang po natin sa ating mga kabayan at mga kapolitika. Okay? So far ito yung ating opinion dito sa nangyari na Miss Cosmo at itong sa side ng mga judges na ngayon ay ako ay kumbinsido na talagang dinaya at talagang nilaglag si Atisa Manalo dito sa Final 5. Agree ba kayo mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.